Hello po sa lahat. Ngayong araw, pag-aaralan po natin kung paano gamitin ang Pro Presenter. So, kung makikita po ninyo, nasa presenter view po tayo wherein nakadisplay po lahat ng slides. Naka-line up na po siya. So, ito yung first song natin. Kung gusto natin mag-proceed sa next slide, i-click lang po natin or pinalik na po natin yung right arrow sa ating arrow key sa baba. So, makikita nyo, papalit yung slides na yan. Tapos, proceed sa second song. So, nagawa tayo ngayon ng panibagong slides or panibagong file para sa next Sunday na presentation. So, normally ginagawa ko, halimbawa ito yung file na to, June 18. Ang gagawin ko po is i-duplicate ko siya para hindi ko na kailangang mag-create ng ganitong ganyan. Gagawin ko lang, i-edit ko na lang yung bawat slides. Ano po. So, bawa ito yung na-duplicate natin. So, ito na yung mga slides niya. So, next Sunday, bawa yung first song is Heart of Worship. So, from presenter view, click natin yung editor. Papunta tayo ngayon sa part na to. So, sa left side, yung ating preview. Dito naman sa gitna, yung ating slides na naka-sunod-sunod na. Dito sa part na to, dito tayo mag-edit. So, halimbawa kung i-click natin yung text, ayan, so nandiyan yung cursor natin, ano po, pwede natin siyang palitan. Halimbawa yung song ko sa next week is Heart of Worship. Ayan, so ganyan po yung title natin, ano po. Dito ko siya i-edit, tapos pwede mo siyang i-click yung show sa baba para ma-check mo ang preview natin dito sa kaliwa. Tapos, kung gusto mo i-align, halimbawa is yung spacing niya sa each side is more on sa left. Halimbawa, ganyan po. So, dito mas malaki yung space. Pwede mo siyang i-drag lang itong yung ano nito, yung box na ito para ma-center mo siya. Tapos, click mo yung show. Ayan, naka-center na. So, papalitan natin ngayon yung text, yung lyrics natin. So, bukas ako ng Gmail or Google, type ko yung Heart of Worship na lyrics. Sinsya na po, medyo inuubo ako. So, dito po yung lyrics. Naman yung ginagawa ko, pinuputol ko yung song. Hindi ko nilalagay yung buong verse sa isang slides lang. Kasi masyadong masikip tsaka maliliit na yung slides pag na-display sa sa projector. So pinuputol ko yan depende sa kanta. So mawa itong sa first verse, itong line na to, pwede ko siyang putulin hanggang sa dito sa And I Simply Come. Diba? Merong gap. So kakopy ko yan. Pipaste ko ngayon yan dito. Yan. So makikita natin nung pinaste natin naka-block yung di ba? Naka-block siya, walang lumalabas kasi naka-block yung kulay ng text natin. So okay lang 'yan. Walang problema. So ngayon, kakopy ko ulit yung tatlong line na ito. Paste ko diyan. Tapos itong ito. Itong line na yan. So, paste ko ulit. Tapos, punta ako dito sa last na 3 lines. So, ganyan. Ano po. Ngayon, pwede tayong gumawa ng templates kung saan meron tayong preset na anong font, anong size ng font yung gagamitin. So, halimbawa, ito yung first na slide natin. So, highlight natin yung text. Control A para shortcut. Tapos, mag-select tayo ng font. So, normally, ang ginagamit ko po is saan ba? Arial bold.
So, ganyan na po. Ngayon, yung ano niya, yung kulay, papalitan natin. So, ito yung box kung saan siya mag-select ng kulay. Ganyan, white. Nakikita niyo po, nag-white na yung yung kulay niya. Ngayon, yung size naman po. Highlight ulit natin. Size niya is halimbawa 80. Tapos, maglagay tayo ng konting outline, mga siguro dalawa, no? Kasi pag mamaya makikita natin yan, explain sa inyo bakit importante yung outline. So, i-center natin yung text. Tapos, i-highlight natin siya ulit. Center natin. No? Tayo. Ayan. So, balik tayo sa taas. Arial bold. Tapos, kulay niya is black. Center natin. Tapos, yung size niya, 80. So, apply natin. Ayan na po. So, lagyan natin ng outline. Number 2. Ang importante naman ng outline is, halimbawa yung background mo is medyo white or yellow or ang importance ng outline is magiging mas mababasa mo yung text. So, sample natin, view natin siya, show. Tapos walang outline. Okay. So, background ako ng ganyan. So, wala siyang outline. So, pagka nag-iba yung kulay ng ng background mo, yung ibang text hindi mo na mababasa. Dito. Medyo maliwanag yung background hindi mo na siya mabasa. Pag nilagyan mo ng ng outline, dalawa. Oops, nangyari. Ng dalawa, mas kita mo siya mas kita mo yung text kahit na maliwanag yung yung background. Po. Tapos isi-save natin ngayon yung slides na to as a template. So, click natin yung template. Tapos, click yung save. Arial 80, Arial 80. So, save natin. Ngayon, punta tayo sa second slide, third, fourth na slides. I-highlight natin. Highlight natin yung ito. Tapos, click natin yung template. Hanapin natin yung Arial 80. Click natin yan. Yung slides, automatic, i-edit yan based dun sa template na ginawa natin. So, di ba? Lumabas na yung text, tapos ang outline andyan na rin. So, dito, medyo mahaba yung lines. Pwede mo siyang i-stretch yung box para magkasya siya. Ito naman, medyo mahaba din. Stretch mo lang. Ayan. So, pag bumalik tayo dun sa presenter view, click natin ulit yung editor. Ayan. Heart of worship na siya. So, click natin yung right arrow ng arrow keys. Ayan. Diba? So, ngayon, balik tayo sa editor view.
Ganun din gagawin natin sa lahat ng ng slides natin sa ating tawag doon, ating mga kasunod na mga kanta. So, yun yung first song natin. Second song na ulit. Yung mga sobra, di ba, hindi na-applicate natin. Yung mga sobra, delete na lang. So, highlight mo lang yung slides, i-control mo siya, press mo yung control, tapos pinutin mo yung slide, ayan, tapos delete mo lang. Okay? So, baka, punta sa na next song. Edit natin. Depende sa inyo kung anong style ng font na gagamitin natin. So hindi pwedeng hindi siya necessary na kung ano yung font ng sa first song, ganun din yung sa third tsaka sa fourth or sa buong kanta. Ganyan ng konting art. Ayan, so ngayon napag-aralan natin paano mag-create ng slides, paano gumawa ng template. Tapos, dito sa baba, meron tayong image or video library. So, sa akin, ginawa ko, nag-create ako ng playlist. Ito, new playlist. Tapos, nilagyan ko ng pangalan based doon sa category noong background natin or loops ang tawag dyan loops kasi yung video na yan magpi-play yan in a loop sequence. So, ito candle. So, ito isa lang yung candle dyan. Pero, mas makakategorize mo yung background. Yan. So, mamaya, sa next video, pag-aaral natin yung paano mag-download ng slides, ng background. Tapos, kung paano gumawa ng playlist dito. Tapos, paano i-upload yung image or yung background dun sa group na ginawa natin or sa playlist na ginawa natin dito. Okay? So, hanggang sa susunod na video, ito po si Ernie.